Good morning, ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Quick live lang tayo, ka-coffee, no? Kahapon kasi hindi tayo nakapag-live dito kay Matandang Chabit. Diba? Pala talaga no? Alam mo ginawa kahapon? Alam niyang pipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung budget So kailangan umeksena siya. Nagpa-press con dyan sa Club Filipino, dyan po sa San Juan. Ang problema, hindi siya pinansin. Dined ba lang siya? Pero sige pa rin, kasi marami siyang pera Sige, pa-press con pa rin siya. At alam mo kung anong gusto niya? Magkaroon daw po ng malawakang kilos protesta. Nakita niyo na ba yan? Kailangan daw po magkaroon ng isa na namang malawakang kilos protesta para ibun na naman siya. Di ba? Ipinagtabuyan nga siya Remember, nagpunta yan dyan sa Luneta. Yung nagkaroon ng rally, di ba? Nagpunta yan dyan Ano ginawa sa kanya? Ipinagtabuyan siya. Kumita nga ako sa kanya kasi nag-trending yung video ko na yan Binubu siya Boo, boo. Wag ka dito, di ba? Ipinagtabuyan siya mismo. Tapos ngayon, gusto niya na naman maulit. Gusto niya na naman masaktan na naman siya. Nananawagan siya, magsagawa tayo ng isang malawakang kilos protesta para patalsikin na naman si PBBM. Yan na naman ang laban gusto niya. Kunyari, rally kontra korupsyon. Palalabasin na rally kontra korupsyon. Pero ang adhikain, destabilization. Uy, baka sumunod ka kay Pokis. Di ba? Kay Chabit mukhang pagod ka na sa buhay mo sa labas Baka gusto mo sumunod kay Pokis. Ang masaklap dito, gagamitin na naman yung mahihirap. Magra-rally kontra korupsyon, tapos kayo na naman magbibenepisyo dyan. Yung mga minions, gagamitin nyo na naman, ibilad nyo sa araw, tapos babayaran nyo, pangangakuha nyo ng 1,500, tapos uuwi na, ang iuwi, 300 pesos lang. May hirap na naman gagamitin nyo dyan. Pag nabulilyaso, nakulong, iiwanan ninyo. Kailangan daw po magkaroon ng isa pang rally kontra korupsyon. Excuse me, galing kay Chavit Singson, rally kontra korupsyon? Seryoso ka? Hinihikayat ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang publiko, partikular ang religious organizations at kabataan. Take note religious organizations. Biruin mo Ikaw yung nagpapasugal, tapos mananawagan ka sa religious organizations. At sa kabataan, na lumahok daw po sa ikinakasanyang one-time, big-time rally kontra korupsyon. Ano yan? Kailan na naman yan? Si Chabit mag-organize daw ng one-time, big-time rally kontra korupsyon. Di ba, binu ka na? Di ba, sa Luneta, pinagtabuyan ka na dyan, tapos hindi ka pa rin nagdadala. Sige pa rin. Rally daw kontra korupsyon. Paging all religious organizations and paging all the youth organizations. Ini-invite kayo ni Chabit, samahan nyo daw siya sa rally. Yung mga tao na hinihikayat mo, yan yung mga taong ayaw sa'yo. Paano mangyayari yan? Ano tong one time, big time na to? Remember, Iglesia ni Cristo na mismo. Napakarami yan, di ba? Napatalsik ba nila si PBBM? Tapos, ikaw, Chavit, mapera ka lang, magrarally ka para mapatalsik si PBBM? O hindi naman namin patatalsikin Rally kontra corruption lang. Huwag nyo nang ikaila ang inyong motibo. Huwag nyo lang ikaila yung gusto nyo talaga. Actually, at tinitingnan ko rin ito si Chavit, baka distraction lang din yan. Diba? Kasi walang ingay Gumagawa ng ingay yan para pagtakpan yung ibang mga issue. Diba? Ayaw niya siguro ng nasisisi, ayaw niya siguro ng nasisilip na pag-uusapan yung mga kaso ni Sara Duterte. Kaya sige, to the rescue lagi ito. Kapag pinag-uusapan na si Sara, gagawa ng mga issue para siya naman ang pag-usapan. Diba? Protection pa rin It should be ASAP and we will march to Malacanang, sabi ni Singson sa isang press conference. Talaga ba? Agad-agad daw po itong rally na to. As soon as possible, isagawa agad itong karaso na ito, itong rally na ito, at magmarcha daw po sila papuntang Malacanang. Baka sa Menjola pa lang maharang na kayo. Anong gagawin nyo dyan sa Malacanang? Hindi kayo bagay dyan. Bakit ayaw nyo sa Luneta? Kung talagang rally talaga ang gusto niya, sige kung talagang kilos protesta ang gusto niya, diyan kayo sa maluluwag na lugar, sa Quirino Grandstand, wag na sa EDSA. Kasi idadamay nyo pa yung mga motorista Abala lang kayo dyan Sige, punta kayo dyan sa may
White Plains, dyan sa area ng White Plains. So, sige, pwede kayo dyan. Huwag na sa EDSA. Huwag na tayo mga abala ng mga motorista. Pero para safe talaga, o dyan kayo sa Liwasang Bonifacio. O Quirino Grandstand. Tingnan natin kung gaano kalakas si Chavit. Dyan kayo sa Quirino Grandstand. Kasi wala kayong maabala, maluwag yung lugar. Alam mo kung bakit ayaw nila sa Quirino Grandstand? Napakalakan ng lugar, di ba? Mapapahiya lang sila kapag wala pa sa 1,000 people yung pumunta dyan sa rally na yan. Kaya ayaw nila sa Quirino Grandstand. That's the first reason. Kasi kung ikaw mag-organize ng rally, tapos sasabihin mo one time, big time, you should prepare a venue that will accommodate millions of people. Ang problema nga, hindi nga nila maaabot yung baka 1,000 lang kasama pa yung mga vendors dyan, sabi ni Palerista. 1,000 lang, kaya ayaw sa Quirino Grandstand. That's the first reason. Second, bakit sa Malacanang? Kung talagang ang motibo ng rally ay to express freedom of expression, hindi na kailangan sa Malacanang. Pwede ka mag-express ng freedom of expression online. O sige, dyan sa Quirino Grandstand, bakit sa Malacanang? Para i-dethrone ang gobyerno, para patalsikin si PBBM, alisin siya dyan sa administrasyon na yan. Ganon? Kaya sa Malacanang kayo manggugulo. Halatang halata kayo sa motibo nyo. This is no longer just expressing freedom of expression. Bakit sa Malacanang nyo? Gusto nyong patalsikin yung taong nakaupo dyan na ibinoto ng 31 million Filipinos. So ay Chavit, alam mo sa dami mong pera, no? Itulong mo yun sa may hirap, matutuwa pa sa'yo. Itigil mo na yung kaka-press con mo. Wala naman pumapansin eh. Ito pinag-uusapan lang natin kasi baka may mga nabubudol eh. Walang ibinigay na petsa ang dating gobernador pero bukas siyang idaos ito sa February kasabay ng paggunita sa anibersaryo ng EDSA Revolution. Naku po, nakikisabay na naman kayo, nakikisaw-saw pa kayo sa EDSA Revolution na yan. I would prefer kabataan ang magsabi ng date. Tumayo kayo, huwag kayong matakot dahil future nyo to. Oy, nandamay pa ng kabataan, no? Tumayo kayo, huwag kayong matakot dahil future nyo to. Wow! Kayo ang magbigay ng date. Bakit sila magbibigay ng date? Hindi naman sila ang organizer. Common sense, di ba? Kung ikaw ang organizer, hindi ikaw mag-set ng dates. O sino kabataan? Sige, alam ba, ako part of the youth. Sabihin ko, Chavit, mag-rally tayo February 20. Ako ba organizer niyan? Pakikinggan mo ako? Mag-isa lang ako? Isang maliit na organization ako, pakikinggan mo ako? Definitely hindi. Ikaw mag-set kasi ikaw nag-organize eh. Alam mo kung bakit ayaw niya sabihin? Kasi mapapahiya siya. O mag-set siya ng date, let's say February 20. O gawin natin yan. Walang pupunta dyan, mapapahiya si Chavit kasi alam na niya eh. Ipinagtabuyan na siya dyan sa Luneta. Sino ba yung mga tao na nasa Luneta? Kabataan din yun. The same persons, the same group of people na nagtaboy sa kanya dyan sa Luneta. Tapos ngayon, round 2 tayo, round 2 ha, take 2 tayo ha. Mag-rally ulit tayo. Patalsikin natin si Marcos. Pero kayo na magbigay ng date, ayoko kasi mapapahiya na naman ako eh. Diba, anong klaseng tao yan? Anong klaseng karakas ng tao yan? Isa lang yan ha, meron pa, hinamon niya raw ng debate. Naku po, Diyos mio, Marimar. Chavit, hinamon ng debate si PBBM at si Romualdez. Pakita ko sa inyo. Debate, teka lang ha. Sa tingin mo, papatulang ka ng presidente ng Pilipinas? Presidente ng Pilipinas, take 2? Papatulan ka, isa kang maingay lang na matanda dyan sa gilid. No offense sa matatanda pero hindi lahat ng matatanda ganyan ang ugali. Papatulan ka ng pinakamataas na leader ng bansa. Knowing yung reputasyon mo hindi man maganda. Hahamulin mo ng debate ang presidente. Wag na si Speaker Martin Romualdez, dito tayo kay presidente. Kasi nananahimik si Speaker. Singson, there's Marcos and Romualdez to debate. Palas ignores challenge. Diyos mio, Marimar, sasagutin mo pa ba yan? Obvious na obvious. Para kang college graduate na pinatulan mo yung kinder. Di ba? Former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson challenge President Marcos. Kakatawa eh, no? Nakakatawa to ha. Challenge President Marcos and former Speaker Martin Romualdez to a public debate and Malacanang sa Malacanang daw po over alleged anomalies in flood control projects. Bakit hindi ka magkaso, sir? Bakit magpapapansin ka pa sa presidente at sa dating speaker?
Kung matibay ang ebidensya mo, this is the first point ha, kung matibay ang ebidensya mo against the president, against the former speaker, why not sue them? File a case against them. Yun lang yan eh. Bakit kailangan mo ng debate? Kasi ang habol mo, media exposure, media mileage, attention. Sabi sa Spanish, attention. Yun ang habol mo, hindi hustisya ang habol mo. Kailangan ikaw ang sentro ng discussion, ikaw ang sentro ng usapan, kaya kailangan mo ng debate. Kasi sa debate, andyan lahat ng media nakamonitor. Gaya ng ginagawa niya ngayon. Pa-presscon, as if naman hindi sinusuhulan yung mga umaattend ng presscon. Hindi lahat ha, pero marami po dyan sa presscon ni Chavit, chiching, nabigyan. Anyway, hindi rin naman maganda yung article na lumabas sa kanya, di ba? Pero mo, sarili na lang din niloloko niya. Kasi kung hustisya talaga yung habol niya, kasi sinasabi niya, I have this all evidence, never seen before. Wala naman palang bago, pinaasa lang ang taong bayan. Kung matibay ang hawak mo, kasuhan mo yan sila, sampahan mo sila ng kaso, common sense yan, hamunin mo pa ng debate para may exposure ka. Para dikit ka sa sukat na, imposible. Hindi lulusot yung ganyang estilo. Alam na ng taong bayan niya at itinaboy ka na ng kabataan sa issue na yan. Hindi na magkiklik yan. O siya, sige. I-komento ang inyong opinion, mga gusto rin yung sabihin kay Chavit. Ako, ang suggestion ko, yung pera niya, yung billions of pesos niya, itigil niya na yung ambisyon niya dyan sa Miss Universe. Itulong niya sa mga kababayan dyan sa Narvacan. Marami pang mahihirap dyan sa Ilocos. Tulungan niya na lang yan. O siya, i-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like or naka-follow no, sa ating Facebook page ang ka-coffee. Pasuyo na lang, click lang po ng follow. And YouTube, subscribe. At yung mga nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you in my next video. Paalam po sa inyo, bye-bye.